The views and opinions expressed in this video are those of the video owner and vlogger and do not necessarily reflect the policies and position of the employer, the company, and its management. Hello guys, good day sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat yan. So ngayon meron tayong gagawin, meron tayong drill. So emergency steering drill at saka yung David launch life raft na training natin. So as you can see, papaba na kami ngayon, papunta kaming engine room or doon sa ating emergency steering room. Yan. So mapapansin nyo yan, di ba? Ang laki ng makina dito sa barko, no? Yan. Yun. So pupunta na tayo sa loob at nandun na ata lahat ng ating mga tropa. Nandun na sa loob. Yan. Ready na sila sa ating drill. So doon nga pala sa hindi pa nakakaalam, yung emergency steering drill, yan ay kinakandak every 3 months, no? 3 monthly dito sa amin. Actually, as per SOLAS yan na sinusunod natin, as per SOLAS, na at least once every 3 months dapat nagkakandak tayo ng emergency steering drill. Yan ay in case lang na magkaroon ng problema sa ating steering sa bridge or sa timon natin, no? So kaya nagmamanual tayo dito sa ilalim. Kasi delikado yon once na hindi nagre-respond yung steering nyo sa bridge, tapos especially pag medyo traffic, no? At saka nasa congested area kayo. Kaya napaka-importante na dapat lahat ng tao ay aware sa kanilang mga duties and responsibilities during this type of drill, no? So yun, simple lang naman ang ating emergency steering procedure, no? Ang procedure nito, in case na magkaroon ng steering failure sa taas, syempre pag ikaw yung duty official, kailangan mong inform si kapitan at saka si chief engineer or kaya yung engine room agad, no? Para at least ma-check din nila dito sa ating steering gear room kung ano talaga yung nangyayari dito sa ilalim para agad nilang ma-report sa'yo. Then sunod nyan, mag-establish na kayo ng communication mula steering gear room hanggang sa bridge, no, gamit ang ating emergency telephone. So dito meron pang kaakibat yan na headset, no, yung ginagamit ng chief mate. Yan, tapos ang sunod nyan, kung meron na kayong communication, pwede mo nang i-switch off yung autopilot. Magbibigay na rin sila ng instruction sa'yo nyan. Normally naman tumatawag na yan sila kay kapitan, no, na pwede nang i-switch off yung autopilot, then i-switch over na nila sa steering gear motor control panel, no. So ang objective din ng drill na to is dapat ma-switch over natin sa local control sa steering gear room within 2 to 3 minutes, no. So after that, pwede nyo nang i-operate yung solenoid valve, either port or starboard, depende sa utos ng bridge, no, depende sa order ni kapitan sa taas. Then once na nag-ooperate na kayo ng ating rudder, so pwede nyo nang i-monitor yung ating rudder indicator at saka yung compass repeater natin, no, kung gumagana talaga siya o kung pumapaling tayo. Ngayon, kung ikaw naman ay isang third mate, so take note lang na kailangan meron kang photo as evidence, no. Kaya kailangan mag-take ka ng mga pictures na meron kayong drill, tapos dapat akma yung ating time na naka-indicate, no, sa mga pictures natin, kasi yan ang tina-target ng mga authority pag nag-check sila ng iyong drill report, no, yung picture dapat pareho yung oras doon sa ating report. Then sa US naman, yung requirements nila doon is walang barko na pwedeng pumasok sa United States na navigable waters, not unless merong na-conduct na emergency steering drill at least once every 3 months, or dapat nagkandak kayo within 48 hours prior to entry. Pre dapat nakalagay ito sa ating logbook, no. At walang sinumang crew ang excuse dapat sa ating steering gear failure drill, no, unless yung kailangan sila sa pinaka-importanting operation or may mga safety reasons. Depende sa permission na igagrant ni kapitan sa kanila. Pero hanggat maaari, dapat lahat ng crew ay nandun sa ating emergency steering drill. Kaya napaka-importante ng schedule, ng plano kung kailan gagawin itong emergency steering drill para sa safety purposes na rin. Ngayon, kung gusto nyo pa talagang malaman yung mga dapat gawin ng mga engine room crew at saka yung nasa bridge, yung officer on watch na nasa bridge, kung ano yung mga dapat niyang gawin during steering gear failure, so kindly go through na lang sa inyong emergency response plan, no. Meron kayo niyan sa inyong barko. Then after ng drill na to, syempre magkakandak din si kapitan ng debriefing, no, para malaman natin kung ano yung mga improvement na kailangan pa natin gawin. So ayun, papunta na kami ngayon, paakyat na kami para sa sunod naming training, which is yung ating life raft David launching yan. So ayun guys, dito na ulit tayo sa ating
David Launch Life Raft na training, no. So ito ay requirements ng SOLAS na dapat i-conduct not more than 4 months, no intervals, kung ang yung barko ay fitted ng ganitong appliances. Pero meron tayong separate na training na ginagawa sa ating inflatable life raft. Every 2 months naman yon dapat kinakandak natin, kasabay siya ng ating abandon ship or yung ating boat drill, no. So actually meron na akong ginawang video dito guys about sa ating life raft. So nandun lahat, pati yung mga requirements, yung operation, nandun na lahat. So pwede nyo yung panoorin yon kung ano trip nyo, no. So ano ba yung mga objective ng training na to? So ginagawa natin to guys para maging familiar yung mga crew sa operation ng David by using remote or electrical operation, o kaya yung ating accumulator, kaya yung paggamit ng ating David through manual pump. So yun ang mga kailangang malaman ng mga crew, no. Kasi nangyari na yan sa amin dati. So dumating yung port state, so pinatesting talaga kung marunong yung mga crew gumamit ng ating David, kung paano sila mag-operate. Then kasama dyan sa mga ibibigay ni training ni Chief Mate, syempre yung ipafamiliarize niya yung life raft equipment sa loob, tapos yung training sa proper embarkation doon sa life raft. Then para sa ating safety purposes, no, dapat i-prepare natin yung ating David Launch Life Raft through sa ating maker's instruction, no. So yan, kung mapapansin nyo, na-swing na namin yung aming David gamit yung ating remote, no. So ngayon pakinggan natin kung ano yung mga diniscuss ni Chief Mate dito, no, sa ating training. Pasensya na kayo guys, medyo maingay to at saka English to kasi Turkish tong nationality niya. Lower down. From there, push. Let me go down. Yeah, pulling. And then start with the check and then the turn. After that, when we go all the time, everybody inside, okay, for the releasing. Pull. Okay, start. So ayun, medyo maingay, hindi natin maintindihan. So basically diniscuss niya yan dyan guys kung paano i-lower ang ating life raft at kung paano i-release yung ating hook. So pinakita ko lang sa inyo para marinig nyo on board yung actual na ating training, no. So yan lang muna sa ngayon guys. Maraming salamat. Medyo mahaba na yung ating video. So thank you sa lahat mga nanonood sa atin, no, at saka sa mga nagsasubscribe sa atin. Maraming salamat. So libre lang yun dyan guys. Mag-subscribe kayo kung gusto nyo pa ng mga ganitong video. At see you ulit sa ating susunod na video.